Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program. At ngayong week sa Midday Boost na ito, gagawin natin yung program dito straight kung nasaan yung paanan ng krus. Bakit? Kasi alam po ninyo na tayo ay nasa countdown na patungo sa tinatawag nating my family at the foot of the cross. Ginagawa natin itong program na ito this week para ipaalala sa inyo yung importansya ng mangyayari ngayong araw ng Biyernes, lalong-lalo na 3:00 ng hapon, na kung saan bawat isa sa atin dala yung ating pamilya, dala yung pangalan ng ating pamilya. Tayo ay lalapit sa krus para isurrender ang buong pamilya natin sa paanan ng krus. At magiging special rin po yung week ng program natin ngayon. Kasi as you know, today ay Lunes Santo. And gusto ko pong pag-usapan kung ano yung nangyari throughout the week nitong Semana Santa. And for example, ngayon ay Lunes Santo. Kahapon, nag-celebrate po tayo ng tinatawag nating Palm Sunday or Araw ng Palaspas. And natutunan natin kahapon na yung mga taong nagwawagayway ng palaspas nila, sila rin po yung tao na sumigaw afterwards, after ilang araw na ipako yung Panginoong Jesus sa krus. Makikita po natin dito yung emotional faith, na kapag pinapairal natin yung emotional faith na meron tayo, pabago-bago rin tayo ng desisyon, pabago-bago rin tayo ng pananampalataya. Pero pag pinairal natin yung intelligent faith natin, alam natin kung ano yung target natin, alam natin kung ano yung gusto nating maabot sa ating buhay. And pag-usapan naman natin yung Monday, kapag babasahin nyo po yung libro ng Marcos sa chapter 11, makikita nyo po doon kung ano yung nangyari nitong mga Holy Week na to, itong Semana Santa. And then, yan po yung pag-uusapan natin. Okay, let's talk about kung ano yung nangyari nung Lunes Santo, Holy Monday. Ano po kayang nangyari doon at paano yan nagmarka sa kasaysayan ng sanlibutan? Okay, basahin po natin dito sa verse na ito. Tingnan nyo po dyan. Kinabukasan, yan na po yung time after ng palaspas. Kinabukasan, after ng palaspas. Nang pabalik na sila sa Jerusalem mula sa Betanya, nagutom si Jesus. So dito po sa verse na to, makikita natin na yung Panginoong Jesus ay talagang nagkatawang tao. Marami kasing mga tao na sinasabi madalas, iba ako sa Panginoong Hesus. Yung Panginoong Hesus, si Panginoong Hesus. Yeah, alam natin yon. Pero nung nagkatawang tao siya, makikita nyo po na kung anong nararamdaman ng isang tao, nararamdaman niya rin. Nagugutom tayo, nagugutom rin siya. Pero let's continue kung anong nangyari dito afterwards. Let's continue. Sabi pa dyan, may nakita siyang isang madahong puno ng igos sa di kalayuan. Kaya, nilapitan niya ito at tiningnan kung may bunga. Ngunit, wala siyang nakita kundi mga dahon lang dahil hindi pa panahon ng pamumunga ng mga igos noon. Sinabi ni Jesus sa puno, mula ngayon, wala nang makakakain ng bunga mo. At narinig iyon ng mga alagad niya. So dito, ano po yung mapapansin natin dito? Hindi pa panahon para magbunga yun. Pero hinanapan na ng Panginoon ng bunga. And nung nakita niya na walang bunga, ang sinabi dito sa verse, isinumpa niya yung bunga na hindi na, yung puno na hindi na yon magbubunga pa. So, anong lesson yung matututunan natin dito sa napag-usapan natin? Ang matututunan natin dito is yung Diyos
hindi natin madadaya by appearance. Madalas, marami pong mga tao na gusto nilang ipakita yung appearance na akala mo madadaya nila yung Panginoong Hesus. Katulad nitong puno na to, nung tiningnan ng Panginoong Hesus, madamo. Parang nung tiningnan ng Panginoong Hesus, para bang supposed to be, dapat may bunga ka. Pero hindi natin madadaya yung Panginoon. Madalas, marami pong mga tao na ang galing mameke. Madalas, may mga tao po na akala nila madadaya nila. Pwede nating madaya yung tao actually. Pwede nating madaya yung tao. Bakit pwede nating madaya yung tao? Kasi yung tao is tao. Ang tao, nakikita lang yung panlabas. For example, dito sa Hong Kong, alam ninyo na marami pong mga kababayan tayong OFWs dito na kapag tinanong mo yung tanong kung kamusta sila, ang palaging sagot nila is okay lang. Even though may mga pagkakataon na hindi naman talaga okay. May mga pagkakataon na hindi naman talaga okay, pero sinasabi nila yung okay kahit hindi naman. Naintindihan niyo po ba? So, magaling magtago. Magaling mameke yung tao. Pero you have to remember na pagdating sa harap ng Diyos, hindi natin kayang dayain yung Diyos. Anumang pilit natin na gawin, yung Diyos, kitang-kita yung puso natin. Kitang-kita yung kalooban natin. Pero ano pang pinapakita dito? Kapag tatalon tayo ng verse, kasi may tinuro yung Panginoong Hesus afterwards kung anong nangyari. Tatalon lang tayo ng verse, pero hindi ito nangyari nung Lunes Santo. Okay? Basically, ito ay nangyari nung Martes Santo, yung kinabukasan. Pero syempre connected to sa magiging kwento, so tatalon lang tayo ng verse. Tingnan nyo po dyan sa screen ninyo and tingnan natin yung continuation kung anong nangyari dito. Sa verse 20, kinaumagahan, nang pabalik na silang muli sa Jerusalem, nadaanan nila ang puno ng igos at nakita nilang tuyong-tuyo na ito hanggang sa ugat. In the span of one day, okay? Naalala ni Pedro ang nangyari. Kaya sinabi niya, Rabay, tingnan niyo po ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Natuyo na. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumampalataya kayo sa Diyos. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung may pananampalataya kayo, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat, at kung hindi kayo nag-aalinlangan sa halip, ay mananampalataya na mangyayari iyon, mangyayari nga ang sinasabi ninyo. So dito, mapapansin po ninyo na nangyari kung ano yung sinabi ng Panginoong Hesus. Basically, yung lesson pa dito is, kapag may pananampalataya tayo tapos walang duda, kaya nating utusan yung problema. Siguro po, meron kang problema sa pera, meron kang problema sa finances, sa documents, may problema ka sa health, may problema ka sa family, may problema ka sa iba't ibang mga bagay. Mga kaibigan, kaya mo na utusan yung gawain ng masama na umalis. Yung bundok na tinutukoy dito is yung problema natin. Siguro po, kapag tinitingnan mo rin yung problema mo, gabundok yung problema na meron ka. Gabundok, malaki yung problema na meron ka. Pero, kapag may pananampalataya ka daw, tapos walang pag-aanlinlangan, kaya mong utusan yung bundok ng problema mo na umalis. Yan rin po yung dapat mong maintindihan ngayong Holy Week. Tandaan niyo po, itong Semana Santang ito, meron tayong mga importanteng lesson na matututunan. Importanteng lessons na kung saan kapag in-apply natin sa buhay natin, kaya itong magdala ng revolution. Katulad na ang Holy Week ay nagdala ng revolution para sa mga tao, kaya rin itong magdala ng revolution sa buhay mismo natin. Yan yung espiritu ng Semana Santa. Actually, may nangyari pa ng Monday na yan. Meron pang
afterwards kung tutuloy-tuloy nyo yung verse. Pero mas magandang bukas na lang natin na-explain yon. Even nangyari naman ng Lunes Santo yung paglinis ng Panginoong Jesus sa templo. So bukas pag-uusapan natin yon. Even nangyari yan ng Lunes Santo. Kasi may lesson tayong bukas na dapat maintindihan about this. Okay? Bago ko po tapusin ito, do not forget my family at the foot of the cross this coming Friday na 3:00 ng hapon. And kung natulungan po kayo ng program na ito, please, i-share nyo po yung program para sa lahat. I-share nyo po sa family members ninyo, sa friends, and subaybayan nyo po yung episode this week. Kasi in the same way na we remember yung nangyari sa Holy Week, kailangan rin nating gunitain sa buhay natin yan. Matuto, but most especially, i-apply yan sa buhay natin. Once again, pagpalain po kayo ng Diyos. Visit po yung help center natin one of these days. Siguro po, itong Holy Week na to, meron kayong day off ng mas madalas. So, visit. Bukas naman kami everyday ngayong Holy Week na ito. And kung hindi nyo po kayang makapunta, watch us online para at least connected po kayo sa ginagawa natin throughout ng Holy Week. Pagpalain po kayo ng Diyos. Mag-ingat kayo. Bye-bye.